29 anyos, elementary teacher at nagtuturo sa ika-4 na baitang sa mababang paaralan ng Baryo Pagukpok. Panganay ito sa 2 anak ni Tata Nardo at Nana Ella. At dalaga pa di umano at napakabait. Ang mga impormasyong iyon ay voluntaryong inilahad ni Renz kay Alan, bagaman wala naman siyang ipinakikitang indikasyon na interesado siyang malaman ng mga iyon. Heck, he wasn't there to talk for other girls. Babae na nga tinakasan niya sa Manila, magdadagdag pa ba siya ng panibagong problema? Tao po, tao po. Tawag ng babaeng tinig mula sa labas ng bahay. Uy, Josephine, pasok ka. Narinig niyang sabi ni Minmin. Naudlot ang balak niyang paglabas ng silid na inilaan ng mag-asawang Renz at Minmin para sa kanya. Maya-maya'y narinig niya ang mga yabag ng 2 babae patungo sa kusina. Paborito ito ni Renz ko. Saan magustuhan ng boss? Ni Sir Alan itong dala mo. Hindi man lang kasi tumelegrama si Renz bago umuwi gayong may kasama pala siyang bisita. Madalian ko tuloy ipinakatay kay Renz yung isa naming alagang manok. Ginataan ko sa papaya at dahon ng sili. Tamang-tama, maipapalit ako sa 2 mong ulam. Ano ka ba? Para naman tayong iba niyan. Nasa na nga pala yung bisita nyo? Palagay ko na idlip uli. Mukhang bigati na mga nakakahalubilo na rin sa Maynila, no? Supervisor na nagiging kaibigan niya ngayon. Oo nga, pero ganun daw talaga si Sir Alan. Hindi tumitingin sa ranggo ng kasama sa trabaho. Sir Renz? Naliligo. Nasabik sa dagat kaya hayon at nagpapaalam na lulusong daw sandali. Baka pauwi na rin yun. Sabi ko huwag magtatagal at baka magising si Sir. Sabay-sabay na kami maghahapunan. Ang mga bata naman ipinauna ko na at maaga magsitulog. Napagod sa pagre-review. Tama lang yun. Paano? Salamat dito sa ulam. Naalala ko baka hinihintay na rin ako sa bahay. Baka nagwawala na mga bituka ni Therese. Narinig niya ang pagtawa ni Minmin sa tinutukoy na pangalan ni Tinang. Maya-maya ay narinig niya ang tinig ng 2 patungo sa front door. Hirap maging maestra, no? Wika ni Minmin. Fulfilling na mahirap, lalo na kapag natapatan ka ng makukulit na estudyante. Paos ka na matutuyuan ka pa ng dugo sa konsumisyon. Talaga, sa 2 anak ko pa nga lang halos nararanasan ko na yung sinasabi mo. Paano pa yung may 40 bata? Pero maiba ako, hindi ka ba natatakot? Natatakot? Na, alam mo na, tumandang mag-isa? Hindi naman siguro ako tatanda mag-isa. Pero yung tumandang dalaga, syempre, nandun yung takot. Kaso, alangan namang pilitin ko ang sarili kong gustuhin ng isang lalaki para lang makapag-asawa. Ayaw mo kay Pekto? Amiga, malaki siguro ang depekto mo sa mga mata. O baka naman hanggang ngayon siya pa rin. Pumot lang ang katamikan. Bunsod ng kuryosidad ay bahagya niyang iniawa ang kortina sa pintuan ng silid. Wala yung pinto. Hamba lang ng kinabitan ng kortina gaya ng 2 pang silid doon. Mula sa kinatatayuan ay tanaw niya ang 2 babaeng nag-uusap malapit sa front door. Nakita ni Yawari ay pait na nakalbalatay sa mukha ni Josephine na kapag daka ay ikinubli nito sa isang pilit ng ngiti. Naku! Matatagalan na ako masyado. Sa ibang araw na lang ulit tayo mag-usap. Habang palabas ito ng bahay ay siya na may pagdating ni Renz. Sandali munang nag-usap ang 2 bago tuluyang nagpaalam ang babae. Magkasabay na pumunta sa komedor ang mag-asawa. Wow! Sinigang na tambakol? Mapapasarap na naman ang kain ko nito. Matagal-tagal na akong hindi nakakatikim ng sariwang isda. Sarap pa ng kombinasyon sa luto ng maganda kong misis. Si Sir nga pala, tulog pa ba? Malamang, paglakarin mo ba naman ng napakalayo? Sinabi ko naman sa kanya he can manage daw. Mabait ba siyang boss? Kung tama ang pagkakaalam ko hindi basta-basta ang pinagmulan niyang pamilya. Lopez? Sila yung tipong apelyido pa lang pwede mo nang gamiting garantiya sa bangko. Shh! Walang ibang dapat makaalam niyan.
Kahit walang napapabalitang krimen dito sa atin, ay mabuti na yung nag-iingat. Hindi sila basta-basta mayaman, kundi mayamang mayaman. Ang akala ko nga pinagtitripan lang niya ako nung sabihin niyang interesado siyang makarating dito sa atin. Pero heto na nga, naunawaan ko kung bakit iba ang pakilala niya kay Pinang. Siguro nag-iingat lang siya sa kaligtasan niya. Tungkol dun sa tanong mo kung mabait ba siyang boss, oo, the best. Pero, teka, magbabanlaw muna ako. Ipaghanda mo ako ng bihisan, Ling. Sige, at pagkatapos may gisingin mo na si Sir. Tamang-tama habang mainit pa ang sabaw ng sinigang. Dapat siguro kay Sir na lang natin ipakain yung sinigang. Bakit naman? Ikaw itong paparating nangunguna-nguna kapag luto ni Pinang, tapos ipapaubaya mo lahat kay Sir? Baka kasi may gayuma. Hamon ng si Sir na lang ang magbagahani kay Pinang. Totally pareho naman silang single. Loko-loko? Hindi nga, para biro. Mukhang tinamaan ng kaibigan natin kay Sir. Love at first sight baga. Maingat na umalis siya sa kinatatayuan at muling bumalik sa higaan. Napailing siya sa kinahigaan niya. Bagaman dinig pa rin niya ang pag-uusap ng mag-asawa ay hindi na niya gaanong nauunawaan iyon at muli siyang pumikit. Maya-maya ay narinig niya ang pagtawag ni Renz. Kasabay ng pagpasok ng lalaki ay nagkunwari siyang kababangon pa lamang at kunwari hahalamos niya ang isang palad. Bangon muna kayo at nang makakain, Sir. May tubig nga ho pala sa batalan kung gusto niyo magbuhos ng pagkain. Okay, salamat. Nang dumulog siya sa hapag ay tila tuksong nagdaan sa isip niya ang mga narinig niyang kanina. Gayuma? Hindi siya naniniwala roon, ngunit nang ilapit sa kanya ni Renz ang mangkok ng ulam na may sabaw ay para siyang natilihan. At ano ba yung nakikita niyang mga pinong dahon? Sa buong buhay niya ay nun pa lamang siya nakakita ng ganong luto. Pagaman kung iisipin ay mas kakatawa pa roon ang ilang exotic food na isinaserve sa Palayok Restaurant. Masarap yan, Sir. Mukha lang kakatuwa ang pagkakaluto pero garantisadong masarap. Mahusay mong usinayan si Pinang. Bukod dyan ay sariwa rin ito ang lamang dagat. Palagay ko, huli yan ni Tata Nardo. Oh, okay. Pinigilan niya ang sariling mapangiwi. Mahilig siya sa isda, partikular sa tuna. Ayaw man niyang masyadong pakaisipin ay aminado siya na aapektuhan siya sa sinabi ni Renz. Mukhang tinamaan ng kaibigan natin kay Sir. Love at first sight baga? Napaubos siya. Dali-dali siyang inabutan ni Minmin ng tubig. Thanks, I think the chicken is better. Hindi nalingid sa kanya ang makahulugang pagpapalitan ng tingin ng mag-asawa. What have I gotten myself into? Mula ng gabing iyon ay muli pang nasundan ang paghahatid ni Josephine ng lutong ulam. Bagay na maaaring kaugalian na sa lugar na iyon, subalit hanggang maaari iniiwasan niyang tumikim ng luto nito. Better safe than sorry. Ang gwapo! Natigilan sa paggawa ng lesson plan si Josephine nang humahango sa papasok sa kanyang silid si Therese. Nakasukbit pa sa mga balikat nito ang nakspak nito. Sabado noon, mag-iikasyam ng umaga. Umuwi ito galing Kapitolyo kung saan ito nag-aaral ng computer secretarial. Nakikituloy ito sa tiyahin nila roon kapag may pasok at umuwi lamang kapag weekend. Ate, para silang pinagbiyak na bunga ni Yunbin. Walang anumang ibinagsak nito ang nakspak niya ang hinubad ng rubber shoes, saka nag-lotus position sa kanyang papag na masinop niyang sinapian ng Handsun comforter. Tagpi-tagping tela iyon mula sa mga pinaglumaan nilang damit na hindi na ginagamit. Iha, sana naman hinubad mo muna yung sapatos mo bago ka pumanhik dito sa kwarto ko. Walang putik yan, te. Pero bago tayo maligaw ng subject, sino yung bisita ni Kuya Renz? Ang gwapo, mukhang artista. Kamukhang kamukha ni Yunbin. Naitirik niya mga mata. Palagay ko ay kamukha niya si Vic Soto. Anya. Naka, nahahalata ang edad mo, ate. Sina Tito Vic at Joey pa ang kilala mo. Bumaba ka kasi ng paminsan-minsan sa bayan para hindi ka nahuhuli sa uso.
Uso? Sinasabi mo ba ang mga nauuso ngayong artista ay yung mga tipong out of this world ang pangalan? Hindi kasi siya Filipino, kaya bago sa pandinig mo ang pangalan. Korean actor siya. Kailan pa tayo yung nag-invade ng mga Koreano? Nako, patay tayo riyan. Ilang taon ka na ba nagtuturo? Pupusta ako kahit mabangga mo si Coco Martin, hindi mo siya kilala. Si Bembol Rocco pwede pa. Pumalatak ito habang umiiling-iling. Sino nga yun? O hindi mo rin kilala? Pero ikaw pa, sanggang dikit mo si Kuya Renz. Supervisor nila sa kumpanya, nagbabakasyon kina Renz. Anong pangalan? Ilang taon? Alan. Kung ilang taon, hindi ko alam. Dapat inaalam mo ate. Mali mo, sa katamaran mo bumaba sa sibilisasyon, pinadalhan ka ba ni Cupido na makakapareha mo for life? Hindi agad siya nakapag-react. Ang akala niya kaya ito parang kinikilig na kitikiti ay dahil natipuhan dito nito ang bisita ni Renz. Bigla siya natigilan. Natipuhan din? Natigilan ka na. Huwag mong sabihin na hanggang ngayon ay siya pa rin ang laman ng puso mo. Siya? Jake Alcantara ang pangalang hindi gustong bigkasin ni Therese. Ito ang kanyang unang nobyo at unang pag-ibig. Nakilala niya ito sa Kapitolyo kung saan siya nagtapos ng elementary education. Ito naman ay kumukuha ng kursong business management. Mas matanda ito sa kanya ng 3 taon pero dahil bulakbol, bagay na hindi ito nang hinayang aminin sa kanya ay magkasabay lamang silang nagtapos. 3 taon ang itinagal ng kanilang relasyon. Marami nga nag-aakalang sa kasal na sila mauuwi. Ngunit tulad ng mga palasak sa telenovela, langit at lupa ang kanilang agwat. Anak mayaman nito at nagmamayari ang pamilya nito ng pinakamalaking grocerya sa Trillo Primitive. Idagdag pa roon ang nag-iisang gasolinahan at machine shop doon. Tinutulan ng pamilya nito ang kanilang relasyon. Nilait-lait siya ng mama nito at tahasang sinabihan na hindi siya gusto nito para sa anak nito. Ang isang gaya niya raw ay bagay lamang sa kauri niya, isa ring mahirap. Love conquers all. Iyon ang paniniwala niya. Nang sulatan siya ni Jake ay yayaing magtanan ay walang takot siya nagpasya na sumama rito. Sa tulong ng noon ay kakakasal pa lamang na sina Renz at Minmin at ni Therese ay sinamahan siya ng mga ito sa lugar na dapat ay pagtitipanan nilang magnobyo. Nasa kasamaang palad ay hindi nito sinipot. Pagkalipas ng 1 linggo ay nalaman na lamang niya na nasa Maynila na ito at mabilis ang ikinasal sa anak ng matalik na kaibigan ng mama nito. Isa iyong mapait na alaala na kay tagal din niyang ibinaon sa pagkakasulok ng bahagi ng kanyang memorya. Nang minsang ungkatin niyo ni Minmin ay may pinungkudlit pa rin na siyang nadama. At ngayong tinatanong siya ni Therese tungkol doon ay minakapa siyang panghihinayang. Panghihinayang ng unang lalaking pinag-ukulan niya ng wagas na pagmamahal ay hindi siya naipaglaban, gayong kung siya ang nasa posisyon nito ay walang pag-aatubili niyang tatalikuran ng lahat ng makasama lamang ito. Oh, bakit di ka nakasagot? Huwag mong sabihin na hinihintay mo pa rin ang lalaking yon. Wala siyang biyag ate. Ang pipig mo, marinig ka ni inang. Totoo naman no. Ewan ko ba kung ano nagustuhan mo ron? Mukha namang ampaw. Natawa siya sa sinabi nito. Kung ako sa'yo, aakitin ko na lang yung loob ng alike ng Yunbi na yun. Type ko magkaroon ng mga pamangking singkit. Baka nakakalimutan mong maestra ang kapatid mo. Magulos dili ka, Maria Therese. Isa pa ay para namang may pagmamalaki akong alindog kung makapagsuhestyon ka ng mga akit. Bakit? Ang sabi ng mga kaibigan ko, kamukha natin ang Gonzaga sisters. Binobola ka lang ng mga yan. Pero kung sisipating maigi ate, pinaghalong Tony Gonzaga at Hajin mo ng beauty mo. Ba, sa ganda pa lang ng buhok mo, wala nang panama ang mga Manila niya. Sa himig ng pananalita mo, parang may gusto na namang iungkot sa akin eh. Ano ba yon? Tinaasan niya ito ng isang kilay. Sobra ka? 10% increase lang naman sa allowance. Hehe. Ninisihan pa niya siya. Sinasabi na nga ba eh.
Sa budget secretary umapela. Ang nanay nila ang tinutukoy niya. Ito ang humahawak at nagbabudget ng kanilang mga gastusin. Paalala lang bunso, hinay-hinay sa gastos. Alalahanin mo, graduating ka na. Areglado ma'am. Mabilis na sinamsam nito ang hinubad na rubber shoes. Muling isinokbit ang kanyang bag at bago lumabas ay mabilis siyang hinagkan sa ulo. Naiwan siyang nakangiti. Akitin daw? Di akitin. Gustong mapahalakhak ni Josephine sa pagkakaalala sa suhestyon ng kapatid. Hayon na naman siya, may bitbit na mangkok ng ulam upang maghatid kina Minmin. The best way to a man's heart daw is through his stomach. Madalas man niyang nahatira ng ulam si Renz kahit nung wala pa ron ang bisita ng mga ito ay tila nabahira na ngayon ng ibang motibo ang kanyang ginagawa. Dahil sa loob-loob niya ay hindi niya maitatanggi na kaya siya parating pumupunta roon ay dahil nais niyang masulyapan si Alan. Bagay na kahit bihirang-bihirang mangyari ay masaya na siya. Nakokompleto na ang araw niya. Tanggal pa ang pagod niya sa pagkakahirap sa pagluluto upang mapatikim ito ng masarap na ulam. Nais niyang mapaglingkuran ng sarili. Tila napakabilis yata niyang nagkagusto kay Alan, gayong si JK inabot pa nga ng 1.5 semestre bago niya sinagot. Pumasok na siya sa tarangkahang buho. Tawag sana niya sa tao po. Bago pa pumasok nang may marinig siyang nag-uusap sa gilid ng bahay. Base sa bulto at may bahagyang tuwang na nasalita, ay hindi siya maaari magkamali. Si Alan yon. Kausap nito si Renz. Nang pakinggan niyang mabuti ang pag-uusap ng dalawa, tila ibinibida siya ng kaibigan sa bisita. May tuwang dumagsa sa kanyang dibdib. Subalit ang katuwaan niya iyon ay biglang napalis. I'm not interested in your friend, Renz. Kaya kung pwede lang, tigilan mo na sana ang ginagawa mo. She seemed like a good woman, but frankly speaking, she isn't my type. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.